Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative warning yun para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. Kailan kayo magkakapatid? Tatlo, apat kayo magkakapatid? Sa iba dito, 6 eh, no? Dami niyo naman magkakapatid. Okay. Or kung sino man yun. Okay. Dito sa situation mo is may mga bagay ka na pinag-iisipan o nahadun ka sa point na may mga bagay ka na pinag-iisipan o may mga bagay ka na pinaprogress or ina-analyze na nakapagbibigay sa'yo ng stressful or pwedeng pag-iisip yun or pwedeng nakapagbigay sa'yo ng emotional pain, no? Pwedeng nandun sa point na yon sa iba sa inyo. May mga bagay o idea ka na naiisip na gusto mong gawin na you want to make it reality. Kumbaga gusto mo maging stable or maging okay yung sitwasyon or mag-growth yung situation. Nandun sa point na yun. Nandito rin yung point na may mga bagay ka na iniisip, gustong aksyonan, gustong i-movement, gustong sabihin, gustong gawin. Nandun ka sa point na may mga pagsisiyasat, may mga urong-sulong situation sa iba or may mga situation na naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba, ganito ba, ganun ba, ganyan ba, ito ba, maaaring nahadon sa point, sa iba sa inyo. Ako nakikita sa iyo, then may mga bagay kasi na you want to accomplish or you want to finish it sa iba sa inyo, no? Yun ang nakikita ko sa inyo. May paghihintay din ako na nakikita, pwedeng nahadon yung point, may mga hinihintay kayo na answer, the truth, katotohanan, pwedeng ganun, yung mga revelation or yung mga enlightenment, pwede naghihintay ka ng ganun. Nagkakaroon ka ng pag-isolate sa isang situation o sa sitwasyon mo this time. Or nahandun yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng disappointment or may mga situation na you're feeling lost or nagkakaroon talaga ng loneliness. May mga bagay na hindi mo pa kayang ma-accept or hindi mo kayang i-accept yung situation. Kumbaga nagkakaroon sa iba sa inyo ng 2 choices of life. Yan, nagkakaroon ka ng option. Yung pinaka no? Yan, nagkakaroon ka ng option. You want to retire with something pero hindi mo alam paano. Ganyan. Pwede sa love life, pwede sa trabaho, pwede na doon sa point na yun. So, iba dito, there's a separation. No? Or magkakaroon ng mga complicated situation. Pwedeng lungkot or problema talaga or mga conflict situation and then pwedeng halaga na doon yung no? Parang hindi ko alam kung ikaw mismo ihiwalay mo yung sarili mo sa iba or hindi ka muna makapagsalamuha or baka may separation na magaganap o mangyayari na pwede rin na doon yung point na may apology na ako nakikita, pwede na doon sa point na yun. Yung mga sitwasyon na you feel abandoned, you feel rejected, you feel lonely, hando yung sadness, kumbaga, no? Siguro nakakaramdam ka talaga ng gano'n ng isa parang nag-iisa ka sa isang sitwasyon na doon sa point na yun. Or maybe na talagang nag-isolate ka lang talaga. Ganyan. Yung iba dito may mga pinagsisisihan. May pag-iwan sa ere. Hindi ko alam kung may iniwan ka ba sa ere or someone's parang iniwan ka niya sa ere. Pwede na doon sa point na yun. Iba dito maybe you're thinking about traveling, malayo o malapit yan. Nandun sa point na yun.
Iyon ang nakikita ko sa'yo. Actually, may mga outgoing situation din ako na nakikita sa'yo. Pag-uusapan ka? Pinag-uusapan o pag-uusapan ka rin sa nakikita ko dito? Or marami lang talagang tumatakbo sa isipan mo na gusto mong gawin sa buhay mo, gusto mong aksyonan, gusto mong i-move o gusto mong o baka may mga tao ka na gusto mong kausapin, makausap, ganyan. Kasi ba dito marami kasing tao ako nakita, pwedeng may mga tao na kakausapin ka o baka pinag-uusapan ka lang o may mga makikipagsalamuha ka sa mga tao, ganyan. Ay, baliktad. Meron kang 15, 25, 27, 31, and 32. You have the Leo, Libra, Capricorn, and Aries. Okay. Nagkakaroon? Just wait a minute. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na parang ang mood kasi ng situation siguro nagkakaroon ka ng moody situation, minsan okay, minsan hindi, minsan nando sa point, no, there's a mood situation ako na nakikita kasi sa iyo. But you try to make it balance pa rin naman kahit papaano, no? Na may mga bagay ka na iniisip o may mga bagay ka na naghahanap ka ng information or something you want to transform sa iba. Ang kung nakikita sa iyo, pwede na doon sa point na yon, no? May mga sitwasyon ako na gusto mo mag-success kasi. Sa iba dito is nando yung point na nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation, you're feeling emotions sa ibang aspeto ng buhay mo, or nandun yung point na pwedeng night shift ka rin, o kaya may mga bagay ka lang talaga na iniilusyon o niisip, o kaya nagigising-gising ka talaga, no, sa gabi. Yan, medyo iwasan mo na lang yun kasi hindi rin siya makakagood sa'yo. Iba sa inyo may pagka-leadership, Maybe you're a boss or you are a leadership or may mga ili-lead o nililid ka na isang situation into your life. Pagdating dito sa sitwasyon mo, you need to protect also your finances and also yourself dito sa nakikita ko sa'yo dito, Sa mga tao na nakakasalamuha mo, nakakausap mo, ganyan, or sa mga kung sa trabaho yan o sa finances, you need to protect yourself more dito sa situation, Kasi pwedeng hindi maging maganda yung outcome niya sa nakita ko dito. Sa iba naman is, there's a promises ako na nakikita sa'yo. Pwedeng ikaw sa sarili mo, this is siguro ando yung point na you want to promise yourself na kailangan mo nang protektahin yung sarili mo o poprotektahan mo na yung sarili mo o poprotektahan mo na yung finances. Pwedeng nandun sa point na yon. Or someone you want to protect, pwedeng nandun sa point na yun. Or vice versa, baka may tao na they're promising you na poprotektahan kita, ako bahala sa'yo, ganito, ganyan, ganon, ganon, Iba sa inyo magkakaroon ng mga dealing situation or may mga promises situation, commitment, tsaka partnership. So, iba dito sa contract, Pwede magkakaroon ng mga, kasi may mga papers and documents din kasi. Yan, maaaring may mga ipapasa ka, pwedeng sa trabaho mo yun, o kaya sa mga taxes, o kaya mga dealing, ganyan, mga project, kung ano man, saan man yung papers and documents mo, baka yun yung trabaho mo, may mga talagang inaasikaso ka talaga ng papers and documents, may mga mag-open na door para sa'yo, May mga success and victory happen into your life, makakaramdam ka rin daw ng happiness, and also may malalaman ka raw katotohanan. Hindi ko alam in what way, siguro sa taong kakilala mo, or makaka-receive ka sa kanya ng news, maybe, sa iba sa inyo, pwedeng nando sa point na yon. Or may sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng happiness o kasiyahan, ganyan. Or or doon makikita yung katotohanan na may enlighten ka, pwede nandun sa point na yun. Or you need, minsan lumabas-labas ka rin. Wag ka lang sa isang sulok, wag ka lang magmukmok, o wag ka lang trabaho ng trabaho. Siguro, kung medyo may araw, siguro kailangan mo rin kasi dito is a vitamin D. Magpa-araw ka, wag ka lang magpalakpas ng 10 pababa, kasi iba na yung hindi na siya makakatulong sa katawan mo. Yan, iba na yung vitamin na makukuha mo. Kumbaga, baka sabihin mo, ate lumalabas naman ako kasi pumapasok ako. Iba kasi yung
yung paglabas, wag kang sa trabaho, di ba, hindi ka naman talaga totally naaarawan. Nasisinagan, pero hindi ganun kaano, di ba? Yan. Pagkaiba pa rin yung relax ka sa paglabas, ganyan. You need mo din na lumabas, no? Ganyan. And then also is, yung iba si iyo, siguro mas more magkakaroon ng enlightenment when it comes sa yung intuition this time. And you need to trust to your intuition, no? Pwede na doon yung point na may mga bagay ka na kailangan mo talagang aralin or alamin. Or you need to commit yourself in a situation para sa isang victory and success na gusto mo magkanap o mangyari sa buhay mo. Huwag ka lang isip ng isip, huwag ka lang maging emotional. You need to take it action din dun sa bagay na yun, di ba? If you want to grow. Ganyan. Yung iba sa inyo is, siguro sometimes nando yung point na malungkot ka sa gabi, tapos masaya ka sa umaga. Nandun din yung point siguro you're pretending yourself or you're hiding your feelings, then nandun sa point na yun. Yan. Kung kulang kayo sa tulog, magtulog kayo. Nandun din yung point na may mga imaginein ka raw. Yan. Baka may mga imagination situation. Yan. May mga papuri actually ako nakikita sa'yo. Maaring may mga tao na pupuri sa'yo or pupurihin mo. Ganyan. O pwedeng sarili mo, pupurihin mo because of your success. Diba? Because of the enlightenment na natanggap mo o nakuha mo. Pwede na doon sa point na yun. Your energy, Pisces. Energy ni Pisces po siya. Ay! Okay. Yung energy mo nakikita ko sa'yo dito, kahit naman papaano, kahit na marami kang iniisip or marami kang gustong gawin o gusto mo i-pursue na isang sitwasyon sa buhay mo, still, you try to make it balance any situation into your life. Nandun ka sa point na yun, ano? Nandun yung point na yung energy na nakikita ko sa'yo, nagkakaroon ka ng mga idea or there's a creation of idea na gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Mag-keep moving ka lang doon. Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito is magsasucess siya. Kung ano man yung idea na naisip mo. Yung energy na nakikita ko rin sa'yo dito is, yan, may mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ka ng mga disappointment, ma-disappoint ka sa mga, pwedeng sa mga nasa paligid mo, sa ginagawa mo, sa mga tao na kakausap mo, ganyan. Magkakaramdam ka na mga kalungkutan o pwedeng pagkalito lang to, ganyan. Makakaramdam ka ng iba sa inyo is siguro yung feeling hopeless. May mga pain, may mga emotional pain ako na nakikita sa'yo. Pwedeng na yung point na may mga intense situation, may mga energy mo kasi may mga unexpected, ganyan. As in unexpected siya, mga ganong sitwasyon, no? Yan. Energy rin ng iba dito is, pwedeng yung iba dito is may tutulungan ka or pwedeng may taong kakausapin ka niya, then hihingi siya sa'yo ng tulong. Or ikaw, or vice versa ha, or may tao na may tutulong sa'yo or ikaw, magbibigay ka talaga ng tulong. Vice versa natin. Nandun yung point na marami kang gagawin, aaksyonan, susolusyonan, imumove, or may mga tao ka nakakausapin. May pag-uusap ako nakikita. Ano parating? Kay Pisces. Parating kay Pisces. Uy, may devil ka. Teka natin. Okay. Okay, parating sa iyo. Bakit may devil ka dito? Okay, parating sa iyo is, yung iba sa inyo is, maaaring magiging busy kayo. Yung iba. Iba dito is magiging busy daw kayo, no?
dito sa mga gagawin niyo, ganyan. Siguro may mga busy time, situation, o yung iba sa inyo is magpapaka-busy, ganyan. May mga bagay ka raw na babaguhin or parang babaguhin or may mga bagay ka talaga na ifo-pursue this time. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay ka na pipilitin mo. May mga bagay ka na i-work it out mo. Ganun, na dun ka sa point na yon. No? And then also parating sa iyo isちょっと待って。ちょっと待って。Kasi ang nakita ko sa'yo, masaya ka sa ginagawa mo eh. Masaya ka sa ginagawa mo, pero, ang nakita ko to, masaya ka sa ginagawa mo kasi handun yung happiness, handun yung positivity, positive naman yung isip mo. You try to work it out, the situation. Ako na nakikita sa'yo, yun nga lang siguro may mga point lang talaga na parang hindi mo siya ma-pursue. Yun. Sa iba sa inyo is mapipiling trap, mapipiling stuck, o mai-stagnant daw kayo sa isang sitwasyon. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa finances, pwedeng sa pera, or sa mga tao na sa paligid. Pwedeng nandun sa point na yun. And also, ang nakikita ko sa iyo is there's a end of situation. May magtatapos. Kumbaga may end of a cycle. Sa iba dito is may paglipat. Hindi ko alam in what way, pero may paglipat. May ililipat ka ba? May nilipat ka ba ng trabaho, ng place, ng tirahan, ganyan. Or nandun yung point na may tao na magsasabi sa'yo na lumipat ka na, umalis ka na, or maybe this is you, ganyan. May mga paglipat ako nakita. Hindi ko alam, iba-iba kasi kayo pwedeng iba dito lilipat ka ng trabaho, pwedeng gano'n. O kaya iba dito maglilipat ka ng mga bagay, o may mga paglilinis na mangyayari, no, sa iba sa inyo. Yan, may mga unexpected change din talaga sa iba. Sa iba sa inyo, there's a bullying situation. No? Magkakaroon ng mga bullying situation or may mga sadness. Sa iba dito is may mga battle thought situation ako na nakikita sa iyo. Parating din sa iyo is mag-ingat ka na lang kasi dito sa sitwasyon mo is may tao na may dark thought sa iyo. Pwedeng kasamahan mo to sa trabaho, pwedeng karelasyon mo to, ganyan. Kasi dito sa sitwasyon may tao kasi na gusto niya is parang may pagiging sakim at makasarili. Ganon. Kumbaga, 'di ba, when it comes to a relationship, 50-50, sa kanya hindi. Kailangan diyan ka lang behind my back, gano'n sa point na 'yon. 'Yun ang nakikita ko. Or maybe sa trabaho, 'di ba, may mga tao talaga na may mga dark thoughts sa'yo, puwedeng gano'n sa point. Sa iba sa inyo, yun nga, there's a positivity naman, 'no? Iba dito magkakaroon daw kayo ng enlightenment pero parang naguguluhan pa rin kayo. May mga success, may mga increase or there's a material happiness happen into your life. So nakikita ko sa'yo dito, andun din yung abundance sa iba or may mga successful talaga na mangyayari. Yun lang ang nakita ko sa'yo dito. Sa iba ano 'to, um, kailan po universe? May sinasabi siyang hindi ko alam kung within the 13 days, 13 months, 13 days, 13 weeks, 13 months, or 4 months maybe sa iba, merong masisirang bahay or may sira yung bahay mo. Parang hindi ko kasi parang yun yung nakikita ko, may sira ba yung bahay mo or masisira yung bahay? Pwedeng mabubutas, pwedeng, um, kung ano may something may something related to a bahay. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam ano yun. Kung ano yun. No, ingat na lang din kayo. Mahilig talaga ako manakot, sabihin. Hindi, at least ma-aware kayo, 'di ba? Kumbaga
actionan nyo na yung bahay nyo. O baka mamaya may butas, takpan nyo na. O kaya baka naman may mga kailangan na i-refer, takpan nyo na. Alam nyo naman, di ba, March, tapos syempre, malapit na ang kailan ba ang bagyo ng Pilipinas? Hindi ko kasi alam eh. June ba? O di ba? You need to be prepared then. At least binibigyan kayo ng chance ni universe na kailangan na you need to be aware, di ba? Dapat iwasan ni Pisces. Ay! Wag to, madami to. Ayoko magbasa ng marami. Sabihan tamad talaga ni ate, no? Dapat iwasan. Parang ang dami mo naman kasing dapat iwasan. Sabi ganun eh, no? Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung mga bagay o sitwasyon na tulad ng sabi ko kanina dito, yung mga unfinished business. No, yan. Kinakailangan iwasan mo na hindi mo matapos yon, na hindi mo ma-accomplish yung mga bagay na yon o yung sitwasyon na yon. Syempre, iwasan mo rin yung mapanghinaan ka ng loob. No, iwasan mo yung mga tao na disloyal, mapanglinglang, nanglilinglang, mandaraya, hindi sila willing to support you or hindi sila willing na hindi kanila gusto, okay lang yun. Yung mga taong mayayabang, hambog, ganyan. Or kung ikaw ito, wag mong gawin yun. Also, iwasan mo to judge, no? Yan, to judge or mga taong judgmental. Wag mong, iwasan mong maliitin yung sarili mo or maliit ng ibang tao, ganyan. Kung may mga, umiwas ka sa mga pagpapaliban sa buhay, kaya don't delay your success, ang sinasabi rin dito. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo to love you, no? Ganyan. Kumbaga, wag ka mag-isip ng negativity, iwasan mo yung frustrate or pag-isolate, hindi yan makakatulong kasi the more na nag-isolate ka, tapos hindi ka man nag-action to accomplish at naghihintay ka lang, di mas stuck ka nga dyan ka na lang, ganun. No, iwasan mo yun. Ganyan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Mahata ka na nakaraan, magkaroon ka ng blockage, ganyan. And then also yung pagsisihan yung mga bagay na naganap na o nangyari na. Hindi na kailangan, but you need to learn, ang sinasabi rin dito, no? Kung may mga unfulfillment, ganyan, okay lang yun. It's a challenge, no? Kasama yan sa experience ng buhay para isa yan sa makakatulong sa'yo kasi to grow more. Ganyan. Kung may mga plano ka na gustong gawin, i-forward mo. Kumbaga, doon din yung point na you need to explore yourself. Ganyan. Spread your wings and fly high. Kumbaga, you need to take it action and you need to be prepared. Ang sinasabi ko yung mga bagay na kailangan i-practice it. No, be adventurous. And ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi rin makakakot sa'yo. Ganyan. Iwasan mo talaga yung syempre you need to be very careful din, sa mga tao nakakausap mo, sa sarili mo, sa mga actions, sa movement mo. Ganyan. You need to be ready and don't magsa-self-doubt kung may mga kakulangan o kulang, punan, gawin, aksyonan, ganyan. Punuin. Okay, when it comes to a love, don't focus to a sadness. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Pisces, kung sino man itong love na to. So, iba dito to? Kasi may family ako nakita. Kapamilya? Maybe sa iba? Kasi may family akong nakita dito. Okay, when it comes sa love, uy, galalayo. Ano kayo, LDR? Okay, kung ikaw is single, maaaring may nakakausap ka na? No, maaaring nakakausap ka na, maaaring itong taon na to is isa sa gumugulo sa isipan mo sa nakita ko sa'yo dito. Pwede ito is your friend, pwedeng isa, dalawa, or tatlo nakakausap mo, or pwede isa sa kasamahan mo sa trabaho, or a friend, or pwedeng siya is makikilala mo siya when it comes to mga gathering, o kaya sa mga kasamahan sa trabaho, kakilala ng katrabaho, pwedeng din mo siya makikilala. O pwedeng sa iba dito is by the internet kasi may group din ako nakikita dito, no? Pwedeng din mo siya makikilala. Yan. And nakikita ko din baka LDR nga iba. But you need to be aware then dito sa nakikita ko dito, no? Huwag ka lang pabigla-bigla.
kailangan na maging ano ka rin, maging protective ka rin sa sarili mo sa mga single diyan, sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi itong tao na 'to, alam mo hindi mo mapapansin, yung ano niya, yung action niya, 'no? Hindi mo mapapansin kasi magaling siya magsalita. It's more ang galing niyang magsalita dito sa sitwasyon na 'to. Pero nandun yung point na may makasarili at sakim ito. Pero makikita mo na gagawin niya yung lahat para sa'yo, na dun sa point na yun. Ay, may pupo. Tumate? Ano, pupalo! Kinagat ako ng anak ko, baluga. Pero hindi naman masakit. O, di ba? Sorry ha, nahiyawan ka. O, di ba? Hindi, isa pa to! Galileo. May blessing ka raw, Pisces. Yun, o, di ba? Warning yun ha. Dalawa sila nagpupo. Winarningan ka. Dito. Kasi itong tao na 'to, may konti siyang ano 'no, may konti siyang attitude. Attitude, siniraan na agad no, kilala ngayon pa lang, kakausap pa lang, tsaka hindi pa man ano. But you need to be aware. Hindi ko naman sinasabi na ano, na hindi ka makapag-connect sa kanya kasi basta may ano siya, mayroon siyang konting attitude. May backstab din ako nakita. Mari ba sa inyo is iba yung lengguwahe nito or maybe ibang lahi o kaya Bisaya, ganyan, magkaiba kayo ng language, pwede nasa ibang bansa talaga to. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na, oo, nagkahiwalay kasi why? Ano I don't know why kasi dito sa nakikita ko dito, isa talaga sa inyo nagsinungaling. No, nagkaroon ng pagsisinungaling, naramdaman mo na rin siguro na sometimes hindi kanya pinahalagahan, na nawawala na rin siya sa layunin when it comes in this connection, pero pinilit pa rin ng isa sa inyo na mabuong muli yung connection na to kahit na hando yung point na ang gulo-gulo na, nagkakaroon ng conflict, pero pinagbibigyan pa rin, nagkakaroon ng pag-uusap, pero hanggang sa dumating kasi na nagkaroon talaga ng third party or nahando yung point na isa sa inyo is may iba pang kinakausap bukod sa'yo, no? Yun na nakikita ko sa'yo. Nagkaroon ng mga frustration, naging optional yung situation, nagkaroon ng pagbabackstab, andun yung pagtataksil, andun talaga yung iba dito, hoping hindi gano'n na naging masama o naging karahasan yung sitwasyon, no? Nagkaroon ng regret at nagkaroon ng pag-isolate. Pero that's life kasi andun na rin yung point na nagkanya-kanya na rin naman kayo ng tahak ng situation. Pero kung sasabihin mo sa akin, ate, ko-connect ba siya sa akin? But it's up to you kasi dito sa sitwasyon, kung magbabalikan kayo, sa nakita ko dito, hindi rin siya magiging maganda yung bunga. Pero nasa sa'yo yun, no? It's your life dito sa situation. Pero dito sa sitwasyon is they want pa rin ang partnership pagdating sa'yo. Kasi handun pa rin naman yung pag-i-spy. Or maybe you're spying this person or ini-spy ka pa rin niya na doon sa point na yun. Pero hindi ko nakikita yung magandang energy. Pero ikaw pa rin naman na magde-decide niyan, no? And then also, kung kayo naman is connected nitong tao na to, kung sa may third party, oo, meron na meron. Hindi lang naman ikaw din kausap niya. May iba pa. Yun, may pagbabackstab talaga, no? Pero nasa sa'yo yan, no? Kung gusto mo pa rin talaga siya, ikaw naman manage niyan. And then, kung wala naman kayong third party, nandun yung point na magkakaroon ng pagsisinungaling. Pwedeng siya is nagsisinungaling sa sayo or ikaw nagsisinungaling ka. Or maybe nandun yung point na kung bago kayo nitong tao ha. Kung matatagal na kayo dito, hindi ko na nakikita kasi yung love when it comes in this connection. It's more on, minsan hindi talaga nagkakaintindihan, nagkakaroon ng complicated situation, ganyan. Pero handun pa rin yung forgiveness kahit papaano, kakaroon ng paliwanagan. Pero ang nakikita ko kasi ito, pero parang pabalik-balik nagkakaroon na rin ng frustration sa iba. Kung bago kayo nito, hindi ko pa nakikita but you enjoy your life. Kung love ka niya, hindi ko pa nakikita but nandun naman yung 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 connection, no? Nandun yung you are happy pagdating sa connection na ito. Siguro maybe you're a friend, kasamaan mo to sa trabaho, or binibigyan talaga yung love and support niya sa'yo, or ikaw ito sa kanya, pwede nandun sa point. Pero, handun pa rin yung choices of thinking, nandun sa point na yon. Sorry ha, pero hindi ko pa nakikita na kung bago kayo nito, or matagal man kayo nito. Ang nakikita ko kasi dito is, you're like a friend, connection, nandun sa point na yon.
Yun ang nakikita ko, ha. Nandun yung suporta naman, kahit papaano sa nakita ko dito. Sana hindi mo 'to energy 'no, pero dito sa sitwasyon is yun, hindi hindi siya stable. Ang nakikita ko dito, puwedeng nahado yung point na siguro kung nagkakaroon kayo ng getting together to each other, nagkakaroon muna kayo ng pagpapaliban, ganito muna, ganyan muna, gano'n. Wala yung value pa sa ngayon. I value you because you're the person who can lean on, or you are the person na nandiyan ka na for being my friend, for being my partner in crime, may mga gano'ng sitwasyon, ganyan. Medyo magulo, hindi ko alam why, pero medyo magulo yung situation 'no, dito sa sitwasyon. Sana sa mga magkakarelasyon hindi kayo mag-away, mga walang complicated situation, habaan niyo na lang yung pasensya niyo pagdating sa relationship kung talagang gusto mo siya 'no. Mag-trust ka palagi sa intuition mo, tsaka huwag ka makakalimot sa sarili mo, 'di ba? Money. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, magkakaroon ng pagbabago sa money mo. Siguro may mga gagawin ka o may mga umpisahan ka na pwedeng yun ang makapagpabago sa'yo pagdating sa pera or trabaho man yan. Pwedeng yun yung makapagbigay sa'yo ng magandang bunga, no? Yun, yung mga idea mo o yung mga ifo-pursue mo this time, yun daw yung makakatulong sa'yo to more growth to yourself. Yung creation mo, yung project mo, yung idea mo, yung intellect mo actually is the key, ano? Intellect mo or how you speak, ganyan, or yung mga sitwasyon na kailangan mong i-transform, ganyan, yun daw yung makakatulong sa'yo to your victory and success into your life. And then also, sa iba sa inyo, when it comes to your money is, unti-unti siya magkakaroon ng pagsasaayos. Kumbaga, unti-unti siya magiging okay at nagkakaroon siya ng pagbabago to growth talaga dito sa sitwasyon. Yung iba dito, you need to pursue your idea, no? Yan. May mga sitwasyon din na magtatapos na. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kung may mga kumbaga these are unexpected changes, no? Pagdating sa iba. Sa iba sa inyo is maaaring may mga hinihintay kayo. Hindi ko alam kung ano yung hinihintay nyo, but may paghihintay. Pagdating or connected yung pera. Pwedeng may hinihintay ka, connected ang pera, ganyan. Advice. Okay, when it comes sa advice is you need to control and balance any situation into your life. Ang sinasabi to, kailangan mo daw din talaga ng awareness sa lahat ng aspeto ng buhay mo, and you need to learn from the past. Kailangan mo rin talaga na magkaroon ng transformation talaga kung saang aspeto ng buhay mo yan, magkaroon ka ng self-evaluation. Kumbaga, you need to move and take it action and moving forward talaga. Doing something passion. Yung gusto mo talaga, gawin mo, no? Yan ang sinasabi dito. And then also, is ingatan nyo yung sarili nyo, no? Kasi ang nakikita ko dito, yung iba dito magkakasakit. Or maybe there is someone is may sakit, pwedeng nando sa point na yon. Sana wala kayong sakit. Kasi nakita ko dito, may tao magkakasakit o may sakit. Pwede ubuhin kayo, lalagnatin kayo, masakit na lamunan nyo, sisipunin kayo. There's a throat, no? May mga ganon, throat chakra. Yan, may mga pain or mga sakit ako nakikita. Hindi ko alam why flu? Hindi ko alam kung ano yung mga sakit na basta yung mga ganon nakikita ko. Lagnat? Ganyan. O kaya yung mga fatigue situation, magkakaroon ka ng mga chronic stress, yan, medyo, ingatan yun, you need to protect yourself din, ganyan. Umiwas ka sa pwede makapag-burnout sa'yo, sa mga chaos, ganyan. No, don't be stagnant. Yan. Umiwas ka sa pwedeng maka-exhaustion sa'yo, ganyan. And always, you need to be aware. If there's a situation na need to let it go, let it go. No, if there's a situation na need to change, change. If there's a situation na kailangan mo na you need to learn, you need to learn. Ganun ang gawin mo. No, value the person who value you, value the situation na meron ka sa ngayon, and always have a faith. Yun ang sinasabi dito. Iba dito parang may pinamumunuan, hindi ko alam but tulad ng sabi ko, there's a leadership situation. No,
Yun, pwedeng iba sa inyo, you are nurse, doctor, healer, teacher also, servitude, alliance, or may mga pinamumunuan talaga o nagsisilbi sa simbahan, pwedeng ganun. Parang marami kasing tao eh, no, sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, but yung iba siguro nandun sa point na yun. Tagapagpayo, isa rin yun sa nakikita ko dito, no? Tagapagbigay ng opinion. Tagapamagitan. Ano pa bang pwede ko masabihin? Mga ganun. Kung ano man yan. Arigato namaste, God bless.